Alam nyo ba na merong museum ng mga preso dito sa Japan? Dito nga sa video na to i-explain ko kung ano nga bang itsura ng kulungan sa Japan noong unang panahon at kung ano nga bang naitulong ng mga preso sa Japan sa kaunlaran ng Hokkaido. Sa mga hindi nakakaalam, si Hokkaido nga yung pinakahuling naging develop sa mga teritoryo ng Japan. Sobrang lapit nga rin ito sa Russian Empire. Konnichiwa J-Pips, it's your Pinoy Takuya Boy, and today nga yung day 4 natin dito sa Hokkaido. Specifically dito sa Abashiri. Isa nga sa pinaka-famous na spot dito is itong Abashiri Prison Museum. 1,500 yan nga yung entrance fee dito. Dito nga sa museum na to makikita mo kung paano nga ba nabuhay yung mga preso dito sa mismong kulungan na to sa Hokkaido. Itong mismong lugar na to is museum na lang, pero yung Abashiri Prison is malapit lang naman din dito sa lugar na to. Ito nga pala yung ilan sa mga crafts na ginagawa ng mga prisoner dito sa Abashiri. Bago pa to tawaging kulungan is isa muna tong detention center. Ito ang bahay na to is bahay ng prison guard dito sa Abashiri Prison. Ito ang mga nakikita nyo dito is ito talaga yung mga architecture simula pa nung unang panahon. Ito nga pala yung prison guard house. Ito naman yung depiction ng mga ginagawa ng mga prisoner dito. Meron nga din silang mga courtrooms dito na meron ding mga mannequin. Ganito actually napapanood natin sa mga Japanese drama or Korean dramas. Makikita nyo nga rin kung paano sila gumagawa at nag-store ng mga pagkain dito. Pati na rin yung mga temporary shelters nila. Alam nyo ba na nagdala ng 1,200 na prisoners all over Japan dito para gumawa ng daan dito sa Hokkaido? Sa 1,115 nga na tao, 211 yung namatay doon. And alam nyo ba na ginagamit pa rin yung daan na ginawa nila? Mula nga sa Abashiri hanggang sa Asahikawa. 228 kilometers nga tong daan na to ay natapos nila ng mahigit kumulang 8 buwan. Meron nga din silang maliit na shrine dito kaya nagdasal na din kami. And actually, ang magiging highlight talaga ng pagpunta dito is itong mga kulungan nila. Grabe, sobrang lawak ng mga kulungan nila. And itong naunang kulungan na pinasok natin is meron siyang sariling cafeteria. Ganito nga palang itsura ng cafeteria nila sa Japan and ganito yung seating arrangement nila. Sa labas nga nito is meron din silang prayer room. And ito na nga yung mismong itsura ng kulungan nila. Grabe, nakapanhik ng balahibo dito. Siguro isa rin kayo sa curious kung ano itsura niya sa loob kaya ayan pinasok na rin natin. Para lang siyang maliit na kawarto and meron din silang bintanang dalawa. Ito namang pagkain na to yung pagkain na kinakain ng mga preso kapag New Year. Dito naman sila naghuhugas ng mga tsinelas at naglalaba and dito naman sila naliligo. Since malamig sa Japan, onsen type din yung liguan nila. Pero limited lang yung time, 15 minutes kada group of people. Napakaganda nga nung part ng kulungan ngayon kasi tignan nyo maraming dandelions na tumutubo. Bali damo lang yan dito sa Japan. And after nga yan is pumasok na tayo dito sa main na kulungan nila dito. And ayan tignan nyo na lang, di na muna ako mag-voice over para mas ma-enjoy nyo yung view sa loob. Ito nga pala yung armas ng mga guards dito. Meron silang mga katana. Dito naman sa malaking kulungan nakahiwala yung mismong bathhouse nila. Bali dito nga is 15 na tao yung sabay-sabay na maliligo for 15 minutes din. Total time na yun mula nang hubalin mo yung damit mo at hanggang sa magsuot ka ulit ng damit. Dito naman nilalagay yung mga naughty ng mga prisoners sa solitary confinement. And dito naman yung training hall nila. And ayun, natapos na nga tayo sa 2 hours mahigit na pag-iikot dito sa museum na to. And after nga yan is pwede na tayong bumili ng souvenir. Thank you so much for watching, J-Peeps. Please share this video. And ito nga pala yung mga pictures na nakuha ko dito. Medyo makulit ako dito. Tag nyo yung gusto nyong makasama. Thank you for watching ulit. See you, Nara!